Real talk ito ha, real talk. Nung nasa Pinas pa lang tayo, nung pag-apply pa lang natin, pahirapan na. Lalong-lalo na talaga sa mga first timer. Kasi ang first timer, dumaan din ako dyan. Hindi ko din kayo masisisi kung bakit medyo nahihirapan kayo nang nandito na kayo kasi dumaan din ako dyan. Kung ano yung mga lungkot na yan na napagdaanan nyo, napagdaanan ko din yan nung first timer ako. Pero ito sinasabi ko sa inyo, masasanay din kayo. Kasi ako sanay na ako sanay na akong magpasko mag-isa, sanay na akong magbagong taon mag-isa, sanay na akong mag-birthday mag-isa na walang kasamang pamilya, ako lang. So, sino ba yung pamilya ko dito sa ibang bansa? Wala. So, eto, real talk talaga to ha. Nung nasa Pinas pa lang tayo, alam nyo, atat na atat tayong makapunta talaga dito. Atat na atat. Yung iba gusto na magkaroon ng employer. Nang nagkaroon na ng employer, ang saya natin. Tapos, ang gusto natin, madaliin yung proseso natin sa ating mga papel para makapunta na talaga tayo dito sa abroad. Ng pag-flight, ng announcement sa pag-flight, ang saya. Nang pa-flight na talaga, nung nasa airport na, ang saya-saya na. Nang pagdating na dito, biglang nagbago kasi alam niyo kung bakit nagbago. Biglang nagbago na kasi yung iba, nag-homesick, nararanasan na yung mga pagsubok dito sa ibang bansa. Alam nyo, talagang ganyan lang pag first timer. Hindi mo maiiwasan na magkaroon ka ng ganyan. Ang homesick po talaga, wala yung pinipili. First timer ka man o ex-abroad o ilang beses ka nang nag-abroad, pabalik-balik dito sa abroad. Kapag tinamaan ka ng homesick, wala kang magagawa. Matinding kalaban ng homesick dito sa ibang bansa. Tandaan nyo yan. Pero, ako, sa totoo lang, di ko iniisip yan. Kasi, ang pinaka malakas talagang dasal lang talaga. Wala akong ibang dasal lang. Nung Pasko, alam nyo, 16. So, dito na ako nagpasko, di ba? 16 ako nag-flight, dumating ako ng 17. So, dito na ako nagpasko. Dito na ako nag-New Year. So, dito na talaga mag-birthday. So, yung sa totoo lang, ilang taon akong hindi nakapag-Pasko, hindi nakapag-New Year, hindi nakapag-birthday. Kasi umuwi ako ng August 10, 2024 lang. Tapos, 1 month pa lang ako nang nagtambay, nag-apply na agad ako. So, na-deploy na naman tayo noong December 16 lang. So, ibig sabihin, ilang taon akong hindi nakapag-Pasko sa amin, hindi nakapag-New Year. Pero alam niyo, binabaliwala kong lahat ng yan Pinagtatawanan ko lang, minsan. Yung pinagkakaabalahan ko dito pag wala akong trabaho, nasa cellphone. Alam niyo kung anong ginagawa ko? Nagti-TikTok, pero pinipili ko yung place. Hindi ko yun ginagamit yung pagti-TikTok ko na nasa trabaho pa ako. Break time ko, minsan ginagamit ko break time. Pero kadalasan talaga, nasa kwarto na ako ng gabi pag magti-TikTok ako or magpo-post ako ng mga videos. Tapos, minsan, like nandito ako ngayon sa kabilang bahay, wala akong masyadong ginagawa. Iniwan ako ng nanay dito iniwan ako ng amo kong babae dito sa kanyang nanay. So, yung nanay niya, tatay niya, yung mga kapatid niya wala din dito. So, nagbabakasyon sa Riyadh. Yung kasama ko dito, yung katulong lang din ng nanay niya. Tapos, mag-asawa to Dahil mag-asawa, nandun sila, may sarili silang kwarto doon sa labas. So, ako na lang dito matutulog sa gabi. Biruin nyo, tatlong palapag. Ako lang mag-isa matulog dito. So, minsan, na-feel ko naman din na parang medyo boring. Pero iniisip ko na lang, lagi ko na lang talaga pinag-pray, Lord.
wag mo sanang anuhin yung utak ko na mas mananaig yung yung kumbaga mananaig yung ma-feel ko na yung nag-iisa talaga ako, yung mafe-feel ko yung mga anak ko, hindi man lang ako nakapagpasko. Binabawi ko yun sa isip. Minsan maisip ko yun pero binabawi ko na, ay, ginagawa ko to para sa kanila. So, ganun dapat. Kasi pag nandito ka na, talagang wala nang atrasan talaga yun. Nandito ka na wala ka nang choice. Biruin mo, pinangarap mo nung nasa Pinas ka pa lang, buong buo yung pangarap mo. Tapos pagdating mo dito, ay basta mo na lang susukuan, di ba? Dapat laban at saka think positive always na lang tayo, di ba? So walang imposible, di ba? Walang imposible sa pangarap. Pagpatuloy lang, tapos di mawawala ang pag-prayers talaga. Prayer, yung talaga, dasal talaga, yun yung pinaka the best talaga sa lahat. Yun talaga yung pinaka best yung dasal. Kaya, sa mga dyan, dapat pray lang at saka huwag isipin yung mga bagay-bagay na umaano sa mga nyo ba, sa mga isipan nyo na nagiging sagabal sa isipan nyo kasi isa yun sa mga makaka-distract sa inyo diba? Isa yun sa makaka-distract tapos hindi na kayo makapag-focus sa trabaho kasi lagi yung iniisip na ganon, yung mga negative ninyo, mga negatibo na mga pag-isip ninyo. So, sana sa mga sa mga baguhan ay wag ka agad susuko. So, laban lang at dasal.